Mga idolo, isipin mo ito. Bagong lipat ka sa apartment, pero wala kang kama, wala kang TV, wala kahit upuan. Ang normal na tao, bibili ng konting gamit. Pero kung ikaw si Shaquille O'Neal, alas 2 ng madaling araw, papasok ka sa Walmart at gagastos ng halos $70,000 sa isang bagsakan. TV, laptop, furniture, appliances, damit, lahat binili niya. Pero ang mas nakakagulat, na-decline pa ang card niya dahil akala ng bangko may nagnanakaw at gumagamit nito. Ito ang unbelievable story ng isa sa pinakamalaking shopping spree sa kasaysayan ng Walmart. At balikan din natin ang napakalupit na karir ng isa sa pinakadominanting player na tumapak sa NBA. Hello guys, welcome! Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Kung mahilig kayo sa NBA stories, basketball legends at mga unbelievable moments na totoong nangyari, siguradong magugustuhan ninyo ang video na ito dahil ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamatinding shopping spree ng isang NBA superstar at bakit hanggang ngayon ay pinag-uusapan pa rin ito. Kasabay nito, babalikan din natin ang legendary career ni Shaquille O'Neal, ang kanyang mga crazy stats, achievements at kung bakit isa siya sa pinakadominanting center sa kasaysayan ng basketball. Kaya siguraduhin panoorin ninyo hanggang dulo dahil marami kayong malalaman tungkol kay Diesel. Unahin natin ang 70,000 Walmart shopping spree. Taong 2004 nang matari si Shaquille O'Neal mula sa Miami Heat papuntang Phoenix Suns. Pagdating niya sa Phoenix Suns, nag-rent siya ng isang napakalaking apartment. Problema? Literal na walang laman, walang kama, walang TV, walang sofa, walang dining table. Kaya bandang alas 2 ng madaling araw, nagdesisyon si Shaq na pumunta sa pinakamalapit na Walmart. Pero ang simpleng pagbili ng gamit, naging isa sa pinakasikat na shopping spree sa Walmart at NBA history. Una niyang binili ang isang malaking TV, sunod ang laptop, pagkatapos ay appliances, furniture, mga higaan, mga damit, kitchen items, at kung ano-ano pang kailangan sa bahay. Habang dumarami ang laman ng shopping cart, lalong tumataas ang total, hanggang sa umabot ito sa halos $70,000. Pero nang iswipe niya ang credit card, decline. Hindi dahil kulang ang pera, Shaquille O'Neal yan mga idolo kundi dahil inakala ng bangko na may ibang taong gumagamit ng card niya. Isipin mo naman, sino ba naman ang normal na tao ang gagastos ng $70,000 sa Walmart sa loob lang ng isang gabi? Kaya agad tinawagan ng bangko si Shaq para kumpirmahin kung siya nga ang bumibili. Pagkatapos makumpirma, na-approve rin ang lahat ng purchases. At mula noon, naging isa ito sa pinakasikat na NBA stories at Walmart stories na paulit-ulit na ikinikwento ni Shaq sa iba't ibang interviews at TV shows. It was 70,000, so I put my credit card in and got declined. So I pulled it out. And I put it back in, said decline again. So now I'm saying, I know I'm not broke. So then I just said, all right, I'll be back. So then the American Express security called me. Hey man, somebody stole your credit card and they spent $70,000 at Walmart. I said, no, that was me. What the hell are you buying for $70,000? So they turned it back on. That's a true story. Pero sino nga ba si Shaq? Hindi lang siya kilala sa pagiging funny. Hindi lang siya mahusay na TV analyst. Isa siya sa pinakadominanteng basketball player. Sa taas na halos 7'1" at timbang na higit 320 pounds noong prime niya, halos walang makapigil sa kanya sa loob ng paint. Kapag nakatanggap siya ng bola malapit sa ring, 2 depensa, minsan 3 pa ang kailangang bumantay. Pero madalas, late na ang lahat dahil na-score na niya o naisalpak niya na. Ganyan siya kadominante noon. At pag-usapan din natin ang mga crazy stats ni Shaq. Sa kanyang NBA career, naglaro siya ng 19 seasons. Umiscore ng mahigit 28,000 career points. Umakot ng mahigit 13,000 rebounds. Nagbigay ng higit 3,000 assists. At higit sa lahat, may higit 2,007 blocks. Career averages niya, 27.1 points, 11.8 rebounds, 2.5 assists, 2.3 blocks kada laro. Sa playoffs, mas lalo siyang nakakatakot mga idolo. Mahigit 24 points kada game, mahigit 11 rebounds, at halos automatic double-double gabi-gabi. Sa tingin nyo, kung naglaro si Shaq ngayong panahon, may makakapigil kaya sa kanya? Kaya sumabay nila Wembanyama sa kanya? O kakainin niya lang ng buo? Tandaan natin, nakakatakbo si Shaq sa transition ha. Hindi siya mabagal mga idolo.
Ang weaknesses lang talaga niya ay ang outside shooting, lalo na ang free throw. Pag-usapan na rin natin ang mga achievement ni Shaq. 4-time NBA champion, 3 sunod na finals MVP, 2000 NBA MVP, 15 times All-Star, 14 times All-NBA selection, 3 times All-Defensive Team, 2 times scoring champion, NBA Rookie of the Year, kasama sa NBA 75th Anniversary Team, at isang Hall of Famer. Isa rin siya sa iilang players na nanalo ng MVP, Finals MVP, at champion sa iisang season, mga idolo. At pag-usapan natin ang pinakadominanting prime niya. Noong early 2000s, halos walang center ang kayang tumapat kay Shaq. Dahil sa sobrang lakas niya, may mga pagkakataong nababasag niya ang basketball rim. At dahil halos unstoppable siya sa ilalim, napilitan ng ibang teams na gumamit ng intentional fouls. At dito sumikat ang tinatawag na hack a Shaq dahil mahina siya sa free throw. Mas gugustuhin pa ng kalaban na ipa-free throw siya kaysa hayaan siyang mag-dunk. Ganito kalaki ang impact niya sa laro, mga idolo. At ang college journey ni Shaq, bago siya naging NBA superstar, naglaro muna siya sa Louisiana State University o LSU. Isa siya sa pinakamahusay na college player ng kanyang panahon. At kahit naging milyonaryo na siya at Hall of Famer, hindi niya kinalimutan ng edukasyon. Bumalik siya sa pag-aaral at tinapos ang kanyang degree. At kalaunan ay nakakuha pa ng mas mataas na antas ng pag-aaral. Isa itong magandang paalala na kahit gaano ka nakasikat, hindi pa rin huli ang lahat para tapusin ang edukasyon. Ang legacy ni Shaq, kapag pinag-uusapan ng pinakadominanteng center sa NBA history, laging kabilang ang pangalan ni Shaquille O'Neal. Hindi lang dahil sa championships, hindi lang dahil sa MVP, kundi dahil binago niya ang paraan ng pagdepensa ng buong NBA. At hanggang ngayon, isa pa rin siya sa pinakasikat, pinaka-entertaining at pinaka-respetadong basketball legend sa buong mundo. Mula sa kanyang legendary dunks hanggang sa kanyang unbelievable Walmart shopping spree, talagang one of a kind si Shaq. Kayo mga idolo, kung kayo ang may budget na $70,000, ano ang unang bibilhin ninyo? TV ba? Dream gaming setup? Sports car? O bahay na agad? I-comment ninyo ang sagot ninyo sa baba. At kung gusto pa ninyo ng mas maraming NBA stories, history, rankings at mga unbelievable facts tungkol sa basketball legends, siguraduhin i-like ang video, mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell para wala kayong mamiss sa mga susunod nating uploads. Maraming salamat sa panonood, mga idolo. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga sports.